So tayo po ay nasa huling araw na ng simbang gabi. At sino po sa inyo ay nakakumpleto ng simbang gabi? Taas ang kamay. Yung iba, nagsimula lang at saka nagtapos. Pagdating dun sa kalagitnaan, nawala. So yung feeling na, okay na, nasimulan ko at natapos. Yung kalagitnaan na hindi kumpleto. Anyway, mga kapatid, sa narinig po nating Ebanghelyo, ito yung tinatawag na Benedictus. Ito yung isa sa tatlong mga awit na ginagamit natin sa ating Liturgy of the Hours, lalong-lalo na ng mga pari, mga reliyoso at mga reliyosa. So ito yung tinatawag na Canticle of Zechariah o awit ni Zacharias. Ito po ay nasabi niya o inawit niya pagkatapos nung mabigyan ng pangalan si Juan, ang kanyang anak, si Juan Bautista. At nung maisulat niya na ang pangalan niya ay Juan, siya ay nakapagsalita. So, yung context ay sa sobrang galak niya, sa sobrang tuwa, ay siya ay umawit at ito ang kanyang awit. Kung mapapansin po natin na yung kanyang awit ay parang ito yung tinatawag nating salvation history o yung kasaysayan ng kaligtasan. At dyan sa kasaysayan ng kaligtasan na kanyang sinabi, ang pinakagitna ay yung yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway. So, ito yung tipan. Ito yung covenant of the Lord with His people, with Abraham, na kung saan ay siya yung Diyos at yung mga tao ay hindi niya pababayaan sapagkat yung mga tao ay tao niya at siya yung Diyos ng mga tao. So yung ganong relasyon, yung ganong partnership. At sinabi dito, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. So ano yung nasa kadiliman? Yung the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in the darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. So the dawning, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in the darkness and the shadow of death. Ano ba itong darkness na ito? Ano itong kadiliman? Dalawang bagay. Kadiliman na nagmumula doon sa mga kagagawan ng mga kaaway ng mga Israelita. Kadiliman na nagmula doon sa mga mananakop na kung saan nawalan ng soberenya, nawalan ng freedom yung bayan ng Israel dahil dun sa kanilang mga mananakop. Sila ay inalipin mula sa mga Babylonia, sa mga Assyrians, sa susunod-sunod pang mga nanakop sa kanila. Hanggang sa panahon ng ating Panginoon, sila ay nasasakupan ng mga Romano. So, eto na sinasabing kadiliman na ito ay kadiliman na naranasan nila
At ito ay 1,000 taon ng kadiliman. Sapagkat yung haring si David, nung siya ang hari, mula sa pagiging hari niya hanggang sa ating Panginoon ay merong 1,000 taon. At yung 1,000 taon para sa mga Hebreo, ang 1,000 yan ay symbolic number for many, many years. Napakahabang panahon. So yung 1,000 years. So isipin natin, 1,000 taon na nasa kadiliman sila sapagkat nasa ilalim sila ng mga foreign powers, ng mga kaaway. So, yung ipinangako sa kanila ay magmumula doon din kay David, sa lipi ni David, na kung saan siya yung pinakamagaling na hari, at nung siya ay hari, siya yung pinag-isa niya yung bayan ng Israel. Kaya nung panahon ni David, there was only one unified kingdom. At pagkatapos ni David, si Solomon na kanyang anak, at pagkatapos ni Solomon ay nahati na yung kaharian. So, yun yung 1,000 years dahil sa mga mananakop. So, on a deeper level, ay ang kadiliman na yan ay hindi lamang kadiliman na nanggagaling dun sa mga mananakop, kung hindi kadiliman din yung karimlan ng ating mga puso. Karimlan ng ating kalooban. Ang kadiliman ng kalooban ay nagmumula sa ating mga kasalanan. At ang kasalanan ay nagmumula doon sa ating kasakiman at pagkamakasarili. Na kung yan ay mamamayani sa ating kalooban, ang maibibigay natin sa sangkatauhan ay hindi liwanag, kung hindi kadiliman. Ngayon, kung titingnan po natin, hindi natin masasabi that the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in the darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Kapag hindi natin nararamdaman sa maraming tao na hindi mapapawi yung kadiliman, yung karimlan ng kanilang kalooban dahil sa kasakiman at pagkamakasarili, hindi natin kailanman mararanasan yung pagbubukang liwayway na gusto nating makita na ang liwanag ng ating Panginoon ay maranasan natin. Ngayon, kung titingnan natin ang ating lipunan, ay malawak yung sinasabi nating kadiliman. Yung development and progress ng lipunan ay hindi natin gaanong makita yung kaliwanagan dahil yung mga taong nasa posisyon, yung mga taong may otoridad, yung mga taong nasa kapangyarihan ay hindi nila ginagamit ng tama ang kapangyarihan na yan. Bagkus ito ay ginagamit sa kanilang sariling kasakiman at pagkamakasarili. Na kung saan itong kasakiman at pagkamakasarili ay nagbibigay ng karimlan ng kalooban at kadiliman ng lipunan. At sa kadilimang ito, hindi tayo makahakbang ng sigurado. We are unstable. Things are unpredictable. Bakit? Sapagkat kahit na sa anong klaseng dilim, hindi natin gaanong alam kung ano ang mangyayari dahil hindi natin nakikita. At kung hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay, hindi natin mapipredict kung ano ang mangyayari. Hindi rin tayo magiging stable sa ating buhay. At sino ang nakikinabang lamang sa mga dapat pakinabangan ng sangkatauhan sa lipunan?
Ang nakikinabang lamang ay yung may access doon sa kung ano ang para sa tao, para sa lipunan. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang sarili. So dito nakikita yung karimlan ng kalooban. And how can we say that the dawn from on high shall break upon us to shine on those who dwell in the darkness and the shadow of death? Papaano tayo magagabayan? Papaano magagabayan ang ating mga paa tungo doon sa kapayapaan kung ang mga namumuno sa atin ay nasa kadiliman din? At sa isang banda rin, hindi lamang sila ang nasa kadiliman dahil sa karimlan ng kanilang kalooban. Maging tayo rin ay may contribution doon sa kadiliman na yon, sapagkat tayo ang naglukluk sa kanila. Tayo rin, ang contribution natin ay ang ating sariling kasakiman din. Ang ating pagkamakasarili, sapagkat marami sa kanila ang binoto natin dahil ang akala natin tayo ay makikinabang na personal. Kakilala ko siya, kilala niya ako, kaya kahit gaano siya kakorrupt, iboboto ko siya dahil kilala ko siya. Pag nilapitan ko siya, mapapakinabangan ko siya. Yan ay karimlan ng ating kalooban dahil yan ay nakaugat sa kasakiman na meron akong pakinabang dito, kaya ito'y iboboto ko. Ganun din naman sila. Kaya sila mabait sa panahon ng eleksyon dahil ang kailangan nila ay boto. Kaya maraming mga pangako dahil ang kailangan ay boto. At ito ang nakakalungkot. We have been reduced to mere number of votes. We are not human beings. We don't have values. Our value is equated with our votes. So nandoon yung karimlan. At sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, mararamdaman lamang natin ito, na kung ang karimlan ng kalooban ng mga nandoon sa kapangyarihan at karimlan ng ating kalooban din na nagmumula sa ating kasakiman ay magliliwanag, at ang pagliliwanag na ito ay nakaugat doon sa hamon ni Juan Bautista na anak ni Zacarias ng pagbabago, repentance, pagtalikod, hindi lamang doon sa kasalanan, hindi lamang doon sa mga ginawang kasamaan, kung hindi pagtalikod doon sa pinag-uugatan ng kasalanan. At ang pinag-uugatan ng kasalanan ay kasakiman at pagkamakasarili. Kapag binitawan natin ang ating kasakiman at itinuon natin ang ating focus sa Diyos at sa ating kapwa, sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, masasabi natin that the dawn from on high shall break upon us to shine on those who dwell in the darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace.